What's up mga ka-hunter? So for this video, magpapa-takedown naman tayo ng mga malalaki natin na tarantula. Kakaunti pa lang naman tong malalaking tarantula natin mga ka-hunter. Dahil kung mapapansin nyo, halos puro sling pa yung karamihan sa mga alaga natin. At habang nagpapa-takedown tayo mga ka-hunter, mag-share ako sa inyo ng personal insight kung bakit tarantula keeping yung napili kong hobby. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang dito sa page natin at mahilig ka rin sa mga exotic pets, baka naman pwede mo ako i-follow. At sa mga followers naman natin, baka naman pwedeng mag-react kayo dyan. Salamat! So, simulan na natin. Unahin na natin pakainin tong ating Avicularia avicularia. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung web castle niya mga ka-hunter. Oh. Napaka-solid, no? Ito yung pinaka-paborito kong pa-takedownin ngayon eh. Napaka-solid kasi ng web castle niya. So, bigyan na natin ng worms to. Kuha lang tayo ng isa. Ayun. Sabit lang natin dun sa web castle niya. Tignan nyo kung gaano kalupit mag-hunting to mga ka-hunter. Ayan na. Boog! Lupit! Napakaganda talaga ng mga avicularia, no? Next naman tayo. Salamat sa magandang takedown. Tignan natin kung papantayan siya ng ating Picoloteria metallica. Isa to sa pinakamalaking tarantula ko sa ngayon. Kasing laki na ng kamay ko yung galamay nito eh. So, super worm lang uling ibibigay natin. Naubusan na kasi tayo ng malalaki na lats. Kuha lang ulit tayo ng isa, tapos ilure lang natin siya palabas bago natin ibagsak yung super worm. At ayun na nga, nakaramdam agad. Tignan natin. Yan na. Bag! Tignan nyo kung gaano kalaki. Ulo pa lang yan, no? Solid talaga. Napakaganda rin ng P Metallica, no? So, hayaan na natin siya dyan magpakabusog. Lipat naman tayo dun sa susunod. So, nakalimutan ko na pala mag-share ng insights ko ah. So, ang number one reason lang naman mga ka-hunter, ba't ako napunta sa tarantula keeping ay dahil sa sobrang busy schedule ko. So, nag-work ako daily ng 8 to 10 hours, tas may konting business and may mga side hustle pa. And dito sa tarantula keeping, hindi mo kailangang maglaan ng sobrang daming oras. Ako, once a week ko lang sila pinapakain. And every 2 days, mga 30 minutes lang, chinecheck ko lang yung kalagayan nila kung okay ba ba sila. So, yun lang yung oras ko sa mga alaga ko. Ayan, ayaw na kumain ng curly hair tarantula natin. Ibig sabihin yan mga ka-hunter, malapit na yan mag-molt. Proceed na tayo dito sa ating Pampobitius mascara. This is a juvenile female. Tingnan nyo mga ka-hunter, juvenile pa lang yan pero ang laki na lang size, no? Pa-take downin na rin natin siya. Tingnan natin, bagsak lang natin sa gilid niya. Bang, grabe. Sobrang bilis ng reaction time niya, no? Zoom natin, tignan nyo kung gaano kaganda tong tarantula na itong mga ka-hunter. Boom. Grabe. Solid. At yung second reason naman natin mga ka-hunter, bakit tarantula keeping yung napili ko ay hindi sila mabaho at hindi mo kailangan laging linisin yung mga enclosure nila. Tapos tignan nyo yung itsura nila mga ka-hunter, no? Iba't iba pero lahat napakaganda. Tulad na lang nitong ating Brachypelma emilia. Tingnan nyo naman kung gaano kasolid yung itsura niyan. So, pa-take down ni na bang. Grabe. Ito yung favorite ko sa mga Brachypelma SP. Tignan nyo naman kasi yung kulay tsaka yung pattern niya. Sobrang solid. Next na ulit tayo. Pagbubuksan na natin yung mga enclosure ng mga to para tuloy-tuloy na. Ito yung ating Tiraposa blondie. Sling pa lang yan mga ka-hunter. Yung ating matured male OBT. Ayun, nagtago siya. At yung ating napakalaking Acanthus curia geniculata. Grabe yung marking sa mga paa, no? So, pa-take downin na natin sila. Unahin natin tong Tiraposa blondie. Sling pa lang to mga ka-hunter, pero tignan nyo kung gaano kalaki to. Sa mga hindi nakakaalam, ito lang naman yung biggest tarantula in the world.
Check nyo to mga ka-hunter, mamaya pag nakaramdam na yan, lalabas na yan. Sana hindi agad makapag-ukay yung superworm natin. Ayun, pumapasok. Ayan ah. Grabe, galamay pa lang oh. Sling pa lang yan ha, tignan nyo yung size. Sobrang solid. Ganda talaga. Gusto ko na i-force feed tong tarantula na to para lumaki ng mabilisan eh. Okay. Next naman tayo. Dito naman tayo sa ating male OBT. So, kaka-matured male lang nito mga ka-hunter. At ito yung unang takedown niya bilang mature male. Sana mag-takedown. Ayun, sinira niya na yung web castle niya. Sayang, pangit yung angulo. Ayan siya oh. Baka may mature female kayo dyan mga ka-hunter. Try natin mag-breed ng OBT. So, next na ulit tayo. Dito na tayo sa ating pinakahuling tarantula na papatakedownin ngayon. Ang ating Acanthus curia geniculata. Sa ngayon, ito yung pinakamalaking tarantula natin at bagong molt lang din siya kaya maliit pa yung abdomen niya. Tignan natin kung magte-takedown na siya. Nag-response naman agad siya kaso nalaglag. Try uli natin. Oops. Yan, baka makapag-ukay pa. Ayun, nakapag-ukay pa nga. Hindi ka makakatakas, boy. Ayun na nga. Nag-takedown na yung ating geniculata. Sobrang solid. Sayang, hindi naka-zoom. Try natin pa yung isa. Alam kong kulang pa sa yan. Ito pang isa, oh. Ayaw niya na ata, mga ka-hunter. Nalaglag na. Last try. Bigyan mo naman kami ng takedown na naka-zoom. Wala, ayaw niya na talaga. Ayun, binaba niya. Pero dito na natin tapusin to mga ka-hunter. Kakainin niya na yan. Bahala na siya dyan. And that's all na lang for this video mga ka-hunter. Napakadami ko pang papakainin ng mga sling. Maraming salamat sa suporta nyo. Eto puso para sa inyo. Exo Hunter. Babush.